Ayan, nakamute ako. Tutor Zara, good afternoon at Happy New Year. Sa iyo, kumusta Happy ang New New Year Year! mo? Ayan, syempre Happy New Year din sa ating mga estudyante ngayon, Tutor Erwin, at yun nga, no, year 2022 na. This is our first stream sa taong itong 2022. Kamusta naman, Tutor At Erwin? okay naman at nasulit ba natin ang bakasyon? At At buti, nakahabol tayo bago mag-level 3, di ba? Natikman man lang natin kahit saglit yung ayan. bakasyon, di ba? At ingat-ingat po, uso po ang sakit dahil flu season at syempre ang ating COVID-19 ay umaakyat pa rin ang cases kaya ingat-ingat po tayong lahat at mas mabuti pong nasa bahay na lang po tayo at Yes. nanonood ng Itulay online tutorial para syempre maging fruitful pa rin ang pag-stay natin sa bahay. Kaya ngayon, Friday, simulan na naman natin ang ating pre-calculus online tutorial dahil pares pa rin ang schedule natin, no? 4:40 to 5:20. Ayan, every Friday. Every Tutor Friday. Zara? Ayan, no? So Tutor Erwin, gaya nga yung sinabi mo, no? Kung wala namang gagawing or kung wala namang gagawing importante sa labas, wala namang bibilhing importante sa labas, mas mabuti na lang naman natili tayo sa bahay natin dahil nga ayun nga no, sobrang ang virus ay mabilis kumalat lalo na ngayong malamig ang panahon, lalo na sa ating mga estudyante. Kaya ayan, salamat muli at sinamahan niyo kami ngayon ni Tutor Erwin ngayong Friday at sabay-sabay na naman tayo ulit matututo, ayan, ng ating pre-calculus lesson na ngayon ay tayo ay nasa ating 6th week na, Tutor Erwin. 6 week Malapit-lapit na, na malapit naman na. ulit tayo sa, Last, yes, Tutor sa, Erwin. at malapit na rin mag-basic calculus tayo next semester. At siyempre tayo pa rin Yes. yon, no? Magsasawa na sa atin. At bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa mga pumasok. At ang dami na nila, no, na pumasok at nag-comment sa ating comment section. Kaya ang i-shout out na lang natin yung mga schools nila, no? So, unang-una ay pumasok kay si Frances ng Jones Rural School ng SDO Isabela. At yung mga kaklase niya siguro to, no? Ang dami-dami na nilang pumasok from Jones Rural School ng Isabela. At nandito na rin ang iyong mga estudyante mula sa Eusebio High School, SDO Pasig City. Ayan. At nandito na rin ang taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Ayan. Siyempre, SDO Pasig City yan. At, ayan. Maya-maya, no, meron din si Johanna Del Rosario, sinoutout din niya ang kanyang teacher, si Ma'am Clariza Jane L. Metro. Ayan. So, So, hello po syempre, sa inyong Ma'am pwede nilang Metro. i-mention Ayan. ang kanilang mga teachers dito, no? Ayan. So, Tutor Si Erwin, Ma'am Metro ay taga Jones Rural. Jones yes. Rural School ng Isabela. At saka Tutor Erwin nadadagdagan ang ating mga supportive schools no ngayong 2022 at looking forward pa tayo na mas madadagdagan pa ito. Kaya huwag kalimutang i-share ang ating stream ngayon, 'di ba? So para mas Bago ko makalimutan, yes. i-shout out ko na rin, nandito na rin kasi mga taga San Miguel National High School ng SDO Bulacan. Ayan. Ayan. So, ang ating mga regular attendees ay may kanya-kanya na pong representative. Ayan. So, tingin ko ready na at pinuulan na tayo ng comment at mga puso sa ating comment section, Tutor Erwin. Ayan. So, simulan na natin ang ating lesson for this week. Ayan. So, ang ating lesson for this week ay determining whether an equation is an identity or a conditional equation and fundamental trigonometric identities. Yun. So, doon muna tayo mag-i-start, no? Kasi maraming identities to. So, yung ibang identities natin, next week natin matatalakay yun. So, simulan na natin. So, of course, we have our learning objectives. At the end of the lesson, you are expected to first determine whether an equation is an identity or a conditional equation. Second, we derive the fundamental trigonometric identities. And of course,
apply trigonometric identities to simplify trigonometric expression. Ayan. So, tingnan natin. Let's have a recap. Yan. So, tingnan natin kung natatandaan nila ano yung pagkakaiba ng identity or conditional equation. So, recap lang natin, no, Tutor Erwin. So, sabi nga dito, pag sinabing identity ang ating equation, ibig sabihin, ang kanyang domain at ang kanyang solution set ay iisa or magkapareho sila. Okay? Yan. So, pag sinabi naman natin conditional equation, kapag at least isa sa mga solution set ay hindi tumugma doon sa ating domain or nagkaiba sila kahit isang beses lang, ibig sabihin ito ay conditional equation. So maliwanag naman ang ating definition for identity and conditional equation. So let's have number 1. So pa-comment natin, Tutor Erwin, kung ano kaya ang sagot natin sa number 1. Isasabihin lang naman, identity or conditional. Yes, So, lagyan po ng itatype lang number, nila. Yes, lagyan ng number, type ang number, and then ang kanilang answer. So for our first item or first number, we have 4 plus x is equal to x plus 4. So ano kaya ito? Identity kaya habang or naghihintay tayo ng conditional? sagot, ay i-shout out na rin natin taga Sindalan High School, si Vincent Sadsad, no? Taga ano kaya to, no? Saang SDO kaya ang Sindalan High School. So mamaya malalaman natin. So may Yes. sagot sila, Tutor Zara. Karamihan ay Ayan. identity. So let's Ayan. see whether your answer is correct. Okay, so the correct answer is identity equation. Tutor Zara, no? Tama. Sinasabi natin sa identity, it is always true for all values of x. No? Yes po. So, for any values of x, ay kung equal siya, ay yan ay identity. Basta hindi lang siya magkakaroon ng restriction. Yan. Okay. Okay, so let's have number 2. Ano kaya to? Type nyo lang number 2 and then yung answer nyo. Is it identity or conditional equation? Ayan. True ba yung number 2? It is true for all x. Ayan. For all values of x, magtutrue kaya yan. Kung hindi, kung sa ibang pagkakataon siya ay hindi true, yun yung conditional. Kasi may condition tayo Yes, para correct. maging true siya. Sige. Ayan, si Okay, may Leonie nakita na. Obani, si Kyla, Teco, si Frances, Bayan, ayan ay mga conditional ang sagot niya. Pero si May nagtatanong, Talaga Tutor si- Erwin, kung umabot daw ba ng 5 days yung spaghetti. Oo, ginawa na, mas maganda yung ginawa namin lumpia kinabukasan. O, diba? O kaya pinalaman sa tinapay, magkakaroon ng iba't ibang ano. Okay, so let's have number 2. So mostly ang Ayan. So mostly ang sagot nila ay conditional equation. So let's see. Okay, so relate ang mga taga-Pasig dyan, Tutor Erwin. So therefore, ang ating number 2 ay conditional. So no, ano so mas condition madali dyan, yan. Tutor Zara? Oo. So yung ating domain dyan, so x is not equal to 0, while the solution set naman niya ay positive, negative 5. Yan. So kung magka-cross multiplication tayo. Yan. So magtutrue lang siya for some value of x, no, yung 5 Yes, yun for na. 5 and negative 5. 5 and negative 5. So conditional equation. So let's have number 3 naman. So type lang ang 3. Identity. Ayan, may sagot na agad sila. Identity. Ayan. Oy. Pero may si Frances ay conditional. Conditional. Kung ano tamang sagot. Okay, so medyo nahahati. Okay, so may mga ilan na conditional yung Tutor Erwin. And the correct answer ay okay, so the answer is conditional. Ayun. Tignan mo. So bakit kaya conditional? Sila, no? Hindi porket so, marami ang sagot. Huwag kayong magpapalinlang kasi we're going to distribute, no? If we're going to distribute the negative sign on sa x plus 3, that gives us negative x minus 3, no? So kapag naging negative x yan, therefore magiging 2x tapos magiging magiging negative x minus 3 siya and then positive 3, so 0 ang kanyang
solution or solution set. Kasi So true isa lang lang, siya if x is 0. So yes conditional siya. po, conditional. Okay, so 4, siguro kahit nakapikit sila, masasagutan na nila to, no? So what will be the answer for number 4? Ayan. Ayan. Ang sagot nila ay identity. Yung mga unang nag-comment. Ayan. So the correct answer is, akala nyo na, akala nyo malilin lang na naman kayo, no? So the correct answer is identity equation. Ayan, no? So, Pero meron pareho tayong ano yan. dyan, no? X cannot be negative 2. That's not part of Yes. So, solution set niya, true for all, except for x equals negative 2. So, x is such that x is not equal to negative 2. So, pareho yung solution set niya at saka yung domain niya. Okay? Yan. So, this is our lesson for today, no? It's our lesson for today, fundamental trigonometric identities. A trigonometric identity is an equation involving trigonometric ratio of an angle where defined range of values of the angle. So, yan ang ating trigonometric identity definition. So, later on, mabibigyan natin siya ng tawag dito, ng hustisya. mas marami pang example, mas maiintindihan natin. No? So, hindi lang siya, tawag dito, hindi natin alam na yung kabilang equation ng trigonometric equation, meron pa pala siyang kapareho, no? Although hindi sila magkamukha, pero magkapareho pala sila ng value. So, yun yung trigonometric identity natin. So, parang sa katulad ng ating recap kanina, no? Ayan. Ayan. So, excuse me. Recall that if point xy is the terminal point on the unit circle, so review natin yun, no? Unit circle corresponding to theta, then we have, okay, excuse me po, Tutor Erwin. Ayan. So we have y equals sine theta, x equals cosine theta, and y over x equals tangent theta. Ito yung last year natin na huli nating na-discuss, no? Na tinignan natin yung mga trigonometric identities dun sa unit circle, no? Na diniscuss natin before. So, at yung identities na tinatawag na ito yung mga basic identities ang mauuna natin. At ang pinanggalingan niya ay itong tatlong ito. No, yung y equals sine theta, x equals cosine theta, and tangent theta is y over x. Okay ka Ayan, na, so, Sarah? okay na po, no? Kaya kayo, wag kayong labas ng labas kung ayaw nyo makatulad sa akin. So, mahirap, no? Kahit sabi mo, ubo at sipon lang yan. Ayan, so, yan. So, lahat ng ating trigonometric identities ay magmumula po dito sa ating y, x, at y over x. So, babalikan lang natin yung mga yon. Then, makakabuo tayo ng mga trigonometric identities na tatalakay natin ngayon. So, we have the reciprocal identity. So, tandaan lang natin yung mga values, no? So, we have 3, no? So, ano yung tatlong yon? Yun nga, sinabi ni Tutor Erwin kanina, y is equal to sine theta, x equals cosine theta, and y over x is equal to tangent theta. So, this is our first reciprocal identity, 1 over sine theta. Ano ba yung 1 over sine theta? So, 1 over ano yung sine theta? Y. Okay, so kung babalikan natin ang ating trigonometric ratio last year, so cosecant theta is equal to 1 over y. Ayan. So siguro sasaluhin na ako ni Tutor Erwin. Tutor Erwin, tagapindot muna ako ngayon. Okay, at ang sine theta naman ay reciprocal siya ng cosecant. So that is 1 over cosecant theta. So baliktaran lang naman. So from here, we can get, pag inequate natin itong dalawang ito, we can get sine theta times cosecant theta is equal to 1. Yan, from the two reciprocal identities na sine and cosecant. Then, at meron din tayong isa pang reciprocal identities, yung reciprocal natin na dalawang trigonometric functions. Ito yung cosine at secant. So, reciprocal sila, that's why ang ating 1 over cosine
theta is equal to secant theta. The same with 1 over secant theta na equal to cosine theta. So that's why pag inequate natin itong dalawang ito, we have cosine theta, secant theta is equal to 1. Yan. And the third, we have another reciprocal identities, yung tangent and cotangent theta. So we have 1 over tangent theta to be equal to cotangent theta. The same with 1 over cotangent theta equals tangent theta. So again, pag inequate natin itong dalawa, we can get tangent theta times cotangent theta equal to 1. Ayan. And from the definition, we have the following quotient identities. So ito naman ay quotient identities na ang tangent, alam naman na natin to, that tangent is sine over cosine. Then yung tangent at cotangent ay reciprocal identities. Kaya babalik na rin din natin. So ang cotangent is equal to cosine theta over sine theta. Ayan. So meron na tayong dalawang group of identities, no? We have the yung reciprocal identities and the quotient identities. So now we have the examples. We use the fundamental identities to simplify sine theta over tangent theta. So we are going to simplify sine theta over tangent theta. Tutor Erwin, tanungin natin, ano kaya ang una nating gagawin, no, para ma-simplify natin to? So, ano kaya, may idea kaya sila? Ano yung una nating gagawin para ma-simplify ito? Actually, ang isipin lang natin dyan ay kapag kumuha tayo ng formula o from the identity, kailangan merong makancel para Yes. ma-simplify. So, baka may naiisip tayong paraan, tapos hindi naman siya makakancel. Useless, no? So, parang sayang ang effort natin. Ang kailangan nating isipin yung merong magkatulad, no? Na pwedeng makancel. Halimbawa, sin theta ang numerator, tangent theta ang denominator. Yung sine ba makakapag-produce ng tangent o yung tangent makakapag-produce ng sine para merong makancel doon sa numerator at denominator? Ano kaya doon, Tutor Zara? Okay, so, reveal na natin. So, anong nangyari, Tutor Erwin? Ayan, yung tangent ang pwede nating kuhanan ng identity. No? Ang tangent ay sin theta over cosine theta. Para magkaroon ng magkatulad yung numerator at denominator na sin theta. So we have sin theta equals sin theta over sin theta over cosine theta. So yung tangent naging sine over cosine. Next. Ayan. So para mapakita lang natin, actually pwede nang cancelin yung sin theta, no? Pero para mapakita natin kung bakit siya pwedeng cancelin, because based from the operation ng fraction, kunin natin yung reciprocal ng sine over cosine, tapos proceed to multiplication. So we have sin theta times cosine theta over sin theta. So we can now cancel sin theta dahil identity na yan. Sin theta over sin theta is 1, no? So matitira ay cosine theta. So ibig sabihin, we can conclude that sin theta over tangent theta is also equal to cosine theta. Yun. Tanongin muna natin, Tutor Erwin, no? Okay na po ba? Pwede Pwede na po ba? namimiss ko na yung puso Namimiss nila. ko na ang mga puso nila. Tingnan natin kung ready na ba silang mag-move on sa panibagong identity, Tutor Erwin. Yan. Ayan. So, Ayan, sige na. Pusuan naman natin ang ating stream. Ayan. So, comment na muna tayo ng puso-puso habang ina-absorb. Maraming salamat si Yes. Leonil Obaning nagbigay ng 5 puso. Ayan, buti pa siya may 5 puso. At dinaig ni Akisha Fiho, ang dami-daming puso. Ayan, thank you very much. At dahil dyan, gagaling na si Tutor Sara sa kanyang garal-gal Ayan. na lalamunan. Oo. Ang hirap pa, no? Ayan, Huwag lang so tayo ayan, magsasabay, no? nakaka-inspire naman. At ayan, marami na tayong puso. No? So, ayan, Okay, so sige. try Diretso ko natin. na, no? So, ito Sige, na ba, Tutor Erwin. Pythagorean identity, our next set of identities, no? Again, meron na tayong reciprocal at saka quotient. So now, proceed tayo sa Pythagorean identity. So sabi dito,
if P, x comma y is the terminal point on the unit circle corresponding to theta, so kapag ginuhit natin, actually na-discuss natin to before, no, yung sa unit circle. No? So, and we have x squared plus y squared equals 1. This is the equation. Kung natatandaan nyo pa, yung atin diniscuss nung unang quarter pa, no, that the equation of the unit circle is x squared plus y squared equals 1. No? And then since kanina ang sabi natin that sine theta is y and cosine theta is x, we can substitute 2x squared plus y squared equals 1 to get, we have square of cosine theta plus square of sine theta is equal to 1. Or, pwede rin naman because addition is commutative. So, we have square of sine theta plus square of cosine theta equals 1. Yes. Ayan. Then, para makakuha pa tayo ng ibang Pythagorean identity, no? So, pwede pa tayo mag-derive ng iba pang identities. So, if we divide both sides by square of cosine theta, ayan, we can obtain, yan, pag dinivide natin lahat ng terms. We have square of sine theta over square of cosine theta. Siyempre, yung square of cosine theta over square of cosine theta, magwa-1 na yan, equals 1 over square of cosine theta. So, ano makukuha natin, Tutor Zara? Ayan. So, ang square of sine theta over square of cosine theta ay tangent. No? Square of tangent theta. So, makakakuha tayo ng isa pang identity, square of tangent theta plus 1 equals square of secant theta. Ayan. At pwede rin natin i-rearrange yan, no? Para makabuo pa tayo ng iba pang identities. Yes. Ayan. So kapag sine theta naman, square of sine theta naman ang ating ginawang divisor dito sa ating Pythagorean identity, ayan, sige na, makukuha natin. Siyempre, yung square of sine over square of sine theta is 1 na yan. Then yung square of cosine theta over square of sine theta is square of cotangent theta. At yung 1 over square of sine theta ay square of cosecant theta. So, ang ating next identity ay 1 plus square of cotangent theta equals square of cosecant theta. Yan. Yan. So para makabuo yung ang identities natin, no? So pwede kang makabuo ng another identity kung gusto lang nilang i-transpose. Yan. So ibig sabihin pag i-transpose natin, 'di ba, Tutor Erwin, or yung addition property of equality, no? So kapag nilipat natin si cotangent square theta sa kabila, so magiging 1 is equal to cosecant square theta minus cotangent square theta. So, sila na bahala kung paano nila i-manipulate para makabuo sila ng panibagong identity by transposing those or by kung itatranspose nila yung mga addends or kung paano man ang pwede nilang i-manipulate dyan para makabuo sila ng identity. So, try natin ang ating example number 2. Ayan. So, we use the fundamental identities to simplify the following expressions. So, we have the square of sine z plus square of sine z times square of cotangent z. So, i-simplify lang natin ito. So, we use the fundamental identity. Siyempre, anong identity ang pwede natin gamitin dyan? Yes, Tutor Erwin, no? At saka, kayo ang bahala kung paano nyo i-manipulate or kung paano nyo gagawin ng pagsisimplify. Hindi lang siya isang process, no? So, depende yung sa inyo. But still, ang sasagot, ang mabibigay na sagot sa inyo ay same pa rin naman. Or kung sa tingin nyo, simplified na siya sa paningin nyo, no? Yan. Ayan, siyempre nakikita natin yung sine at saka yung cotangent. Ano kaya? So, lahat naka-square. So, mostly, mas maa-apply natin yung, o magagamit natin yung Pythagorean identities. Ngayon, ano doon sa Pythagorean identities? Basta alam natin, the square of sine theta plus square of cosine theta is equal to 1. Yes. So, dun na natin dalawa. siya lalaro. Sige, tingnan natin, Tutor Erwin. Ayan. Ayan. Okay. We have the square of sine z plus square of sine z. Yung cotangent
square of cotangent z ay ginawa nating square of cosine z over square of sine z. Bakit? Para ma-cancel natin yung square of sine z na katabi niya, nung ating multiplier doon. No? So, pag kinancel yon, ang matitira ay square of sine z plus square of cosine z, which is our Pythagorean identity. Ayan. So, square of sine z plus square of cosine z, based from our Pythagorean identity, this is equal to 1. Yan. 1. Or pwede rin yung tutor Erwin actually, pero mas mahabang way kasi yun, yung ifa-factor out nila si sine squared z. Kaya yun sinabi ko na pwede siyang, depende sa inyo kung paano nyo siya isi-simplify. But then, lalabas pa rin naman kayo sa pinaka-simplified na sagot. So, pareho lang yun. So, nasa inyo yun kung paano nyo siya i-manipulate. Lalo na kapag nasa lesson na kayo ng proving identities. Basta kailangan na i-recall nila yung different properties ng algebra, no? Ng algebraic properties natin. Algebra. Associative, distributive, yung mga factorings. Yeah. So yung natin natutunan ng elementary, magagamit natin yun ngayon. Yes, mga special product, ayan. So yan ang mga importante siya. Lalong-lalo na yung fraction, no? Yung operations of fraction. Yes, operations of fraction. Na wag iiyak pag may fraction. Yan. So, mag-iiyak talaga. Pag nakakita ng fraction, parang ayaw mo ng ayaw mo ng simulan. Oo, yan. So, even odd identities. So, tingnan natin, no? Kapag kinuha natin yung trigonometric identity ng ating mga negative angle, ano kaya magiging sagot nila? Ayan. Sa even odd identities, titingnan natin kung ano lang, no? Kung let's say yung sine of negative theta is equal to negative sine theta. So yung angle natin is negative, meaning nandun siya sa baba. Equivalent siya kapag negative na yung sine theta. Ayan. Yan. Ito yung tutor Erwin, no? Ito yung parang halimbawa, what this sine 45 degrees is square root of 2 over 2, no? Ano kaya ang magiging value kapag naging sine of negative 45 degrees? So, yun yung concept ng identity nito, no? So, what is the value of sine negative 45 degrees? So, hindi ka na kailangan kunin yung positive coterminal yan, no? So, pare-pareho lang naman yan nung basta tawag dito, reference angle niya ay 45, pare-pareho lang naman yan, nagkakaiba lang sila sa sine. So, this time, kung halimbawa hahanapin natin yung sine of negative 45 degrees, ibig sabihin, siya ay negative ng sine 45 degrees. So, we all know that sine 45 degrees is square root of 2 over 2. Therefore, ang sine negative 45 ay negative square root of 2 over 2. Ayan. So, dito din yan nanggaling, no, sa ating graph. So, kung makikita nyo, ang sign dito sa ating negative angle ay nasa baba. So, therefore, ang ating negative or sign ng ating negative angle ay negative kasi nandito siya sa baba. Okay? So, sa tingin nyo, sa anong coordinate kaya magpa-positive ang ating mga negative angle. So, makikita nyo dito sa identities natin na to. So, of course, ayan, Tutor Erwin. Ayan. Sa cosine naman, kung titingnan natin sa graph, ang cosine naman yung x-coordinates. No? So, kapag kinuha natin yung negative theta, so dito tayo sa baba, kung titingnan natin yung x-coordinate nun is positive. Nasa quadrant 4 tayo eh. No? So, ang x-coordinate yan is positive. So, the same din, yung value niya, kung yung corresponding positive part niya, yung cosine of positive theta, same naman yung kanyang x-coordinate kasi magka-vertical siya, no? Yung quadrant 1 at quadrant 4. So, ibig sabihin sa ating identity, yung cosine ng negative angle is the same with the cosine of the positive ng angle. No? So, for example, cosine ng negative 45 degrees is the same with cosine of positive 45 degrees. Pag cosine, no? Ayan. So, ang tangent ay parehas ng sine because ang tangent is sine over cosine. So, we have tangent of negative theta
is equal to negative of tangent theta. Yan. Kasi kita naman, no, ang negative sign, o diba, negative sign over cosine is negative. Magiging negative ang tangent natin dyan kasi magkaiba na sila ng sign. So, same goes with their reciprocal. Okay? Yan. Nakuha po ba? Ayan. Inuulan tayo ng Puso Tutor Erwin sa ating stream ngayon. Ayan. Thank you very So, much. tingnan natin kung nakuha at na-absorb nila ang ating lesson for today. So, bigyan natin sila ng activity. So, activity number 1. So, type lang nila yung number 1, no? Tapos yung letter ng kanilang sagot. Which of the following is the same as the expression tangent x x squared? Yan. Or square of tangent x. Square of tangent x. Hindi natin siya babasahin class na tangent squared x, ha. So, kailangan ang babasahin muna natin yung mismong trigonometric function na tangent x squared, or yung sinabi ni Tutor Erwin na square of tangent x. Kaya lang kasi pag binasa natin siya na tangent x squared, kasi may parenthesis dapat na square. Dapat may parenthesis. Mas safe yung square of tangent x. Pag yung tangent squared x, kasi ang ini-square natin dyan, hindi yung tangent lang. Ang ini-square natin dyan, yung tangent x. Tangent so, mas x. safe natin basahin yan as square of tangent x. Ayan, ano bang choices? Okay, class? Kaya pala sabi ko wala pa silang sagot, hindi ko pa pala napipindot yung choices. Talaga naman. Okay, so we have letter A. Okay, so square of secant x over square of cosecant x. And then letter B, we have squared of cosine theta, okay, over square of sine theta. So, alin kaya dyan? So, dapat x ang theta, no? Kasi ang ating example ay namali ako ng type dito. Ayan. Napindot ko yung sagot. Ayan, okay. Sige, tingnan natin. Anong equivalent ng A? Anong equivalent ng B? Okay. So, the correct... cosine over sine yan. So, that's cotangent. No? Okay. So, ang ang correct answer natin ay letter A. Okay, yan. Ayan, ang dami na mag-A. Ayan, galing-galing. So, para makuha natin yung tangent squared or para mapalabas natin yung tangent squared of tangent x. So, syempre, pwedeng palitan natin si square of secant x at saka si square of cosecant x in terms of cosine. Yes, na kanilang reciprocal. So, mas madali natin mapapalabas yun. While yung letter B naman, so obviously, so this is cosine over sine. Cosine over sine ang kanyang function, no? Yung ini-square natin, both numerator and denominator. So, therefore, dapat ito ay cotangent x squared or square of cotangent x. Ayan, kaya sa mga nagsagot ng A, palakpak. Ayan. Sa mga nagsagot ng B, may number 2 pa. Ayan, number 2. Ayan. Number 2, okay, use the fundamental identities to simplify. Okay, so number 2, then type, bibigay niyo sa akin yung simplified answer kasi wala siyang pagpipilian. Ay, ganon. Ayan, oo, madamot sa pagpipilian. Ayoko maging ayoko ng lang, choices. Wow. Ayoko na maging option. Ganon. Wow. Okay. Mas maganda yung naghihirapan, no? May effort. Okay. Oo. Cotangent x, secant x, tsaka sin x. Kayang-kaya nila yun, no? Isa lang dalawa lang naman ang papalitan nila dyan. Ayan. So, tingnan nga natin. Kitang-kita naman eh. Kitang-kita, no? Yung cotangent, ayun na. Yung cotangent ay cosine over sine, di ba? Mawawala ang cotangent, palitan nyo ang cotangent. Quotient identity, Tutor Erwin. Correct. Okay? Secant x. Okay. Reciprocal identity. Sin x, kahit hindi mo na siya palitan. Yan, as is.
Si Kayla Shane Peco, pass daw. Ay, wala nang Pass, ano. try nyo muna bago kayong mag-pass. Balay nyo. Yun na Hindi, yun. ang next question, number 2 pa rin. So, wala kang choice. Oo. Sagutin ang number 2. Ayan. Okay? Ayan, nasagot ni Jadale Sabio ay 1. Sagot ni Jidel ay 1. Okay. Ayan, sabi nga, no, kapag halimbawa masyadong mahaba yung trigonometric identity, no, kapag tinamad ka daw mag 1 or 0 One. na lang. Joke. Gawin nga nila. Pero mostly 1, no? Kasi pag Mostly 1. nag-cancel ka lahat, 1 ang Diba? sagot. Angel, Oo. enjoy na enjoy ka mag-cancel. Wow. Oo. Diba? Cancel. Ang sagot lang pala 1. 1. Ayan, Sa mga di dumami. contest, ayan, maganda, ano yan, pag sa mga, Oo. pag wala ka na Sa masagot, 1. Oo, di ba? Okay, so the correct answer is 1. Ayan. So, Hindi ayan dahil muna. sa reason ay wala tayong masagot, no, kundi 1. Kasi, Oo. Kasi ang cotangent, cotangent x natin, papalitan siya ng cosine x over sine over sine x. Then, secant x, gagawin natin 1 over cosine Cosine. x. And then, sine x, gagawin natin, yun lang, sine x siya. So, magka-cancel siya. So, kapag na-cancel out lahat, hindi 0 ang sagot na. So, the answer is 1. Ayan, baka, okay na, no? Na-cancel mo lahat, no? Yung solution mo, biglang 0 yung sagot mo. Mali, di ba? Yun ang masakit. Ayan. That's a common error, no? Na kapag Oo. nag-cancel na lahat, may mga students pa rin na ang sinasagot ay 0. So be careful dyan. Pag na-cancel nyo lahat, kapag fraction yun at na-cancel nyo lahat ng numerator at denominator, 1 ang sagot, no? Kapag sa addition kasi or subtraction nyo na-cancel lahat, yun yung 0 sagot. No? So kaya may mga nalilito dyan. Yes. At Tutor Erwin, yan lang muna ang ipapasok natin sa kanilang mga utak ngayon na identities. So susunod na linggo naman ang mga ibang identity natin, no? Na pag-aaralan yung mga sum, difference, co-function, half, double, yan. No, kahit gustuin man natin ay mag-overtime tayo, no? Mag-overtime. So, hanggang 5:20 lang tayo. Kaya ayan sana po ay pusuan ninyo kung meron kayong natutunan ng mga iba't ibang identities, mga basic identities, fundamental identities pa lang ang ating mga na-discuss. So, actually, yung mga susunod na mga identities ay galing din naman sa fundamental identities. Kaya pag ito ay nakuha na ninyo, laro-laruin nyo lang itong mga fundamental identities. Yes. Makukuha nyo yung mga iba pang mga identities. Yes, Yan. yung mga derivation ng ating mga susunod na identities ay dito rin naman natin makukuha sa ating mga fundamental identities. Kaya, yakang-yakan nyo na yun. Ayan. Si Lionel Obani, 1 and 0 lang natutunan ko. Ayan. Ayan. Ayan, syempre, shoutout natin ang ating couple shooter na gwapong-gwapo talaga. No? Si Tutor Ryan. Hello, Tutor Ryan. Ang pinakagwapong tutor ng General Mathematics. Ayan. At syempre, bago tayo mag-end, wala na ba tayong slides dyan? Ayan. Bago tayo mag-end, ayan, ang feedback form. Kung meron po kayong mga comments, suggestions, greetings, ayan, gamitin nyo po ang code na ito, QR code, para sa ating feedback form. Dadaling kayo yan sa feedback page, no? And also, binabati natin ang DepEd Itulay family, ang EdTech unit sa Itulay, sa pagse-celebrate, Tutor Zara, tayo ay nasa 1 year na. No? Kung taga-subaybay, nung umpisa pa ang ating mga students and teachers, mga viewers natin, ang Itulay po ay nagsimula January 4, 2021. So, nung January 4 ay 1 taon na po ang Itulay. Ito'y from vision to victory. Yan, no? So, yes, may papalakpak naman dyan, Tutor Erwin. Isahan yan. Sige, palakpak tayo. Yes, happy anniversary! Ngayon ay marami nang naaabot, marami nang natutulungan ang Itulay. Kaya subaybay lang, no? At i-share nyo din para at least ay marami pa tayong matulungang mga students. Happy anniversary, Itulay! Happy anniversary, Itulay! At yan, syempre, ang ating susunod, yan, na episode ngayong Friday, 5:20. Samahan natin si Tutor Chester at si Tutor Abil sa kanilang
segment, ang ating Travel Earn. Week 6 na rin sila. At abangan Ayan. din nila, no, mag-guest tayo dyan sa Traveler nila sa susunod. No, Pre-calculus in Traveler. Ayan. Tutor Jester and Yan. Tutor Avril, kayo naman,